Dalaga pumayag maging surrogate mother ng isang doktor kapalit ang pagpapaopera ng kanyang ina. Paano kung muling umeksena ang ex-wife? Paano kung napamahal na nga rin sila sa isa't isa? Alamin natin sa kwento natin ngayon. Nay, wag na ho kayong masyado pang mag-isip. Ako ho ang bahala kay Bunso. Sumusunod naman ho siya sa akin at nakikinig sa mga sinasabi ko. Wag na ho kayong mag-isip ng mag-isip dahil makakasama po yan lalo sa kalagayan nyo. Hindi lang naman yun ang inaalala ko, anak Malaki na ang bill natin dito sa ospital. Alam ko, narinig ko ang usapan nyo ng doktor kanina. Anak, napakalaki ng 300,000. Saan naman tayo kukuha ng ganong kalaking pera? Malaki na nga bala itong sakit ko sa'yo. Sa amin na lang ng kapatid mo umikot ang buhay mo. Huwag mo na akong intindihin. Huwag na nating dagdagan pa ang bill na yon at kakausapin ko na lang ang dati kong amo sa mansyon na pinagtatrabahuan ko at hihingi ako ng tulong. Pagkatapos noon, lalabas na tayo. Huwag mo na akong problemahin pa, anak. Wika nga ng ina ni Deborah na si Nanay Pasing. Nangingilid na nga ang mga luha ni Deborah na nagbabadya ng pumatak ngunit pilit pa nga rin niyang nilalabanan dahil ayaw niyang ipakita sa kanyang ina na maging siya ay pinanghihinaan na rin. Nay, hindi ko naman ho kayo pwedeng pabayaan. Oo nga at makakalabas dito sa ospital pero wala namang nangyari para magamot ka sa puso. Wala rin yung paghihirap natin, Nay. Hindi ko ho kayo po problemahin kasi hindi naman kayo problema sa akin. Nanay ko ho kayo, kaya responsibilidad ko po kayo. Ipapagamot natin ang puso niyo, Nay. At hindi tayo aalis dito hanggat hindi ka nila nagagamot. Nay, magtiwala lang tayo sa Panginoon. Mayawa ho ang Diyos. Gagaling rin ho kayo at mababayaran din natin ang mga medical expenses niyo. Dahil mababaw ang luha ni Aling Pasing, tuluyan ng tumulo ang kanyang mga luha. Napakapit nga siya sa kamay ng kanyang anak na nakapatong sa may gilid ng kanyang kama at hindi na nga nagsalita pa. Sa pagkakataong yun ay mas pinili ni Deborah na mas maging matatag at matapang at pigilan din ang kanyang emosyon dahil ayaw na nga niyang maisip pa ng kanyang ina na nahihirapan na nga rin talaga siya. May sakit nga sa puso si Aling Pasing na dahil sa napabayaan at hindi nakakainom ng gamot ay lalong lumala. Nangangatulong naman siya habang si Deborah naman nasa edad 28 na at nagtatrabaho sa may itlugan sa may palengke. Wala na ang kanyang ama, 5 taon na ngang nakalipas dahil sa sakit naman sa atay. Kaya naman tanging si Deborah na nga lamang ang natitirang pag-asa sa ngayon ng kanyang pamilya. Dahil ang bunso niyang kapatid ay nasa grade 1 pa lamang. Laban lang, Deborah. Hindi ka pwedeng sumuko. Hindi ka pwedeng umiyak. Kaya mo yan. Matapang ka naman, di ba? Kaya mo yan. Wala kang inuurungan. Pagkausap pa nga niya sa kanyang sarili, sabay buntong hininga. Kasalukuyan siyang nasa harapan nga ng hapag, habang nililigpit naman ang pinagkainan ng kanyang bunsong kapatid na si Debbie. Natapos na rin niyang tulungan ito sa kanyang assignment, kaya naman napatulog na nga niya ito ng maaga. Kapag bumibisita si Deborah sa kanyang ina, sa ospital at sumasideline para makaipon ng pera, ang pinsan niya ang kinakausap nga ni Debbie. Kapag kakatiwala naman ito at sa katunayan, ito ang pinakamalapit sa kanya sa lahat ng kanyang mga pinsan. Kinabukasan papunta na sana si Deborah sa pagtatrabahuan nga niya na ukay-ukay shop nang biglang makatanggap siya ng tawag. Ano? Sige po, papunta na ako. Dali-daling nagpunta nga si Deborah sa ospital kung nasaan ang kanyang ina matapos makatanggap ng tawag mula sa information mula sa ospital na yon. Halos lipa rin na nga ni Deborah ang kanyang tinatakbuhan patungo sa sasakyan. Sa halip na mag-jeep upang makatipid ay tricycle na nga lamang siya sumakay para mas mabilis kahit pasakto na nga lamang yung budget sa pamasahe. Mababa ka sa mukha ni Deborah ang labis na pag-aalala.
At paulit-ulit na nga rin siyang nagdarasal sa kanyang isip na sana ay ayos lamang ang kanyang ina at huwag magkaaberya. Ilang minuto matapos ang biyahe, nakarating na nga rin sa wakas si Deborah sa ospital. Hindi na nga niya tinitignan ang makakasalubong niya sa pagpasok ng ospital dahil sa tuliro nga siya at lutang na ang isipan. Ang tanging laman na nga lamang noon ng kanyang isip ay sana'y maabutan pa niyang buhay ang kanyang ina. Miss Deborah, mabuti naman po at nandito na kayo. Ang nanay niyo po, halos mamilipit na po sa sakit ng kanyang dibdib at nahihirapan pong huminga. Mabuti na lamang po at dumating si Doc Calvin na isang cardiologist na galing pa Maynila. Hindi na niya kayo nahintay pa at dinala na nga lamang sa OR ang nanay niyo. Puno ng pag-aalala na sambit naman ng babaeng nurse kay Deborah. Kanina pa po ba? Magiging maayos naman po ang lagyan ng nanay ko, di ba? Naku, si Doc lang po ang makakasagot niyan O yan na pala si Doc. Doc, siya na po yung anak ng pasyente. Tugon nga ng nurse. Mabilis na humarap si Deborah sa tinuturan nga ng nurse na nasa likuran niya. Pagkakita niya sa doktor ay mabilis na nagtamang kanilang mga mata na pawang may mga gustong ipahiwatig. Ang mga tingin ni Deborah ay mga tingin na nagnanais na makahingi ng tulong at simpatya, habang ang mga tingin naman ni Doc Calvin ay mga tinging tila ba ngayon lamang napako ng gano'n ang kanyang mga mata sa isang dalaga. 40 anyos na nga si Doc Calvin at isa siyang cardiologist. Kahit na medyo may edad na, hindi yun mahahalata base sa kanyang panlabas na postura. Napakalinis nitong tignan. Maganda ang pangangatawan, maputi at mala Turkish look ang itsura nito. Mukha siyang may lahi pero purong Pinoy talaga siya. Sandali silang natigilan at nang bumalik na nga sila sa ulirat, lumapit kaagad si Deborah kay Doc Calvin. Doc, kayo po ba si Doc Calvin, tama? Kumusta na po ang lagi ng nanay ko? Ayos na po ba siya? Nasasaktan pa rin po ba siya? Pwede ko ba siyang makita para palakasin po ang loob? Doc, ang nanay ko po ano na hong lagay niya? Sabay tulungan ng mga luha ni Deborah. Akala niya hindi nalalabas ang mga luhang yun na matagal na nga niyang pinipigilan. Ngunit ngayon, maaaring sa huling atake ng kanyang ina, hindi na nga niya may tatago pa ang kanyang emosyon. Kulang na nga lamang ay hawiin nga niyang doktor na nasa kanyang harapan upang takbuhin ng OR pero hindi niya gagawin dahil gusto na nga muna niyang marinig ang sasabihin ng doktor sa kanya. Miss, huminahon ka. Sa ngayon, ay napakalma na namin ng nanay mo. Ipinasok ko na siya sa OR dahil kailangan na niyang maoperahan sa puso. Dapat nga matagal nito Bakit pinatagal niya pa? Tanong nga ng doktor. Doc, bilang isang anak hindi ko gusto na pabayaan ang kalagayan ng nanay ko. Pero sa isang hamak na mahirap na katulad namin, na katulad kong hindi man lamang nakagraduate ng high school, mailap po sa amin ang desisyon katulad ng sinasabi niyo Gustuhin ko man po, noon pa na ipa-opera si nanay pero ni pangsaing nga po wala kami. Umabot na po ng 300,000 ang bill namin dito at hindi pa rin namin mabayad-bayaran yun. Doc, halos nilapitan ko na ho lahat. Mapagobyerno o mga pribadong sektor para humingi ng tulong pero hindi pa rin naman po sapat. Nangihina na ho ako, Doc. Hindi ko na ho alam ang gagawin ko. Doon ay tuluyan na ngang tumulang mga luha ni Deborah na matagal na nga niyang kinimkim. Saka humagulgol ng malakas. Nakaramdam naman ng awa si Doc Calvin, kaya hindi niya matitigan ng diretsyo ang ngayon ay umiiyak na dalaga. Napabuntong hininga si Doc Calvin, saka nagsalita. Huwag ka nang umiyak, miss. Sumunod ka na sa akin. Seryoso niyang sabi saka nauna na nga siyang maglakad patungo sa kanyang opisina. Wala nang tanong-tanong pa na sumunod nga si Deborah dahil nakakaramdam siya na tutulungan nga siya nito. Kaya naman hindi na nga siya nagdalawang isip pa na sundan ang naglalakad na si Doc Calvin. Nang makarating sila sa opisina, kaagad naupo si Doc Alvin sa kanyang swivel chair. Saka tumingin kay Deborah at sinenyasan nga na umupo rin ito sa bakanting upuan sa harap niya. Doc,
Bakit niyo ako sinama dito? Because you need help, tama? Opo. Bago magsalita si Doc Calvin, ay bumuntong hininga na nga muna ito. Actually, napadaan lang talaga ako kanina sa may floor kung nasaan ang room niyo upang imit ang kaibigan kong doktor. Nang sakto namang, ng mga oras na yun, ay inaatake ang nanay mo kaya dinala kaagad namin sa OR because she already needs that surgery. Pinakalma na lang muna namin siya dahil kailangan na muna namin makausap ka at mapapirma ang waiver. Nasa magkano po kaya magagastos, Doc, para sa operasyon? Maaaring abutin siya ng 1.2 million, miss. Nagulantang ang mundo ni Deborah. Sa halagang sinabi ni Doc Calvin, na hindi nga nila mabayad-bayaran ng 300,000 o utang sa ospital. Yan pa kayang umabot ng 1 milyon? Tila ba natigil ang mundo ni Deborah? At hindi na nga alam kung ano ba ang gagawin at kanino palalapit. Hindi siya makapagdesisyon pero gustong-gusto na nga niya talagang maipa-opera ang kanyang ina sa lalong madaling panahon. Hanggang sa muli nga siyang napatingin kay Doc Calvin nang may sabihin ito. Kung ang iniisip mo ay ang magagastos mo pues, maaari kitang tulungan sa bagay na yan. Dahil sa taglay na kagandahan nga ni Deborah, nakakaiba talaga sa ibang mga kababaihan ay napakarami talagang nahuhumaling dito. Minsan nga ay napagkakamalan pa nga siyang iba na anak ng mayaman dahil sa malaporselanang kutis nga nito at malabanyagang itsura. Ilang sandali pa napatigil nga si Deborah na tila ba lumiwanag ang itsura at nabigyan ng bagong pag-asa. Talaga po? Paano niyo po ako matutulungan? Nanlaki mga mata ni Deborah at nagsasalubong nga ang kilay habang si Doc Calvin naman kalmado lang na nakatitig sa kanya at nilalaro ang hawak na ballpen sa kanyang daliri. Be the surrogate mother of my child. Aniya sabay, pinasadahan nga ng tingin si Deborah mula ulo hanggang paa. Laking gulat naman ang dalaga sa naging option na yon na ibinigay sa kanya ng doktor na to. Ngayon lamang sila nagkita. Kaya laking pagtataka niya kung bakit siya ang gusto nga nitong gawing surrogate mother ng magiging anak niya. Maraming naglalaro sa isipan ni Deborah kung tatanggapin ba niya ang offer nito o hindi. Kapag tinanggap niya, maoperahan ng nanay niya. Maliligtas ito at maisasalba ang buhay niya. Kapag hindi nga niya tinanggap, maaaring kulang pa ang 1 taon na paghahanap buhay niya o pagsa-sideline para kitain ng 1 milyon at mahigit. Pag nagkataon, baka di na nga niya maabutan pang buhay ang kanyang ina. Hindi kaagad nakasagot si Deborah dahil nga ang gusto niya, siguradong sigurado na nga siya sa kanyang gagawin. Don't worry, hindi ka naman lugi dito. Bukod sa maoperahan ko ng libre ang nanay mo after the operation, bibigyan ko pa kayo ng 1 milyon para sa magiging panimula nyo. Ako na rin ang bahalang magbayad ng mga natitirang utang nyo rito sa ospital. Sagot ko na lahat, Deborah. Tapos ang problema mo, ligtas ang nanay mo at higit sa lahat wala ka nang iisipin pa. Maliban sa pagdadala ng 1 sanggol sa iyong sinapupunan. Paliwanag nga ni Doc Calvin na sa tono nga nito ay may matindi pa ang pang-iengganyo para tanggapin ni Deborah ang kanyang alok na maging surrogate mother ng kanyang magiging anak. Huminga ng malalim si Deborah. Patuloy pa rin na iniisip ang kanyang isasagot. Hanggang sa muling nagsalita si Doc Calvin. No need to pressure yourself. I know na nabigla kita and I'm sorry. Tumingin si Doc Calvin sa kanyang wristwatch, saka muling nagbalik ng tingin kay Deborah. I will give you 8 hours to decide. Kailangan na kasing madaliin ang operasyon para maiwasan pa ang pagkalat ng komplikasyon sa katawan ng nanay mo. Ano man ang maging desisyon mo, tatanggapin ko ng buong puso pero sana subukan mo ring i-consider yung offer ko. If you love your mom, you will choose my offer. Unahin mo siya. By the way, may kakausapin lang ako. Pwede kang bumalik dito kapag meron ka ng final na desisyon. Thank you for your time. Pagkalabas ni Doc Calvin, ay kasunod na nga rin niya si Deborah. Kaagad itong dumiretso sa may chapel upang doon nga magpalipas ng oras
sa pag-iisip at pagdarasal. Diyos ko, ano bang dapat kong gawin? Ni hindi ko kilala ang doktor na yun eh. Ni hindi ko alam kung malinis ba ang intensyon niya. Hindi ko na ho alam ang gagawin ko pero kailangan ko ho gawin to. Kailangan ho ako ng nanay ko. Gusto kong madugtungan pa ang buhay niya. Sa kalagitnaan nga ng pagdarasal ni Deborah, ay umagaw nga sa atensyon niya ang ilang nurse na naglalabas-masok nga sa may OR na tila ba lahat nga sila ay nagpapanik. Kagad siyang tumayo tumisyoso nga dahil ang nanay lang naman niya ang alam niyang naroon. Nurse, saglit lang, ano pong nangyayari? Nanay niyo po ang nasa loob. Hindi po stable ang kondisyon niya. Sandali lang po, maiwan ko na po muna kayo. Dali-daling sabi nga ng nurse. Sa pagkakataong yun, kumilos na nga rin si Deborah. Kinakabahan man at natataranta, ay hinanap nga niya si Doc Calvin na kasalukuyang papunta nga sa OR dahil nga sa natanggap niyang tawag. Nagmamadali rin itong lumabas ang elevator nang saktong makita niya si Deborah. Doc, pumapayag na po ako. Tinatanggap ko na po ang offer niyo basta iligtas niyo lang po ang nanay ko. Pagmamakaawa nga ni Deborah sabay tulungan ng kanyang mga luha. Nakaramdam naman ng habag si Doc Calvin. Nang matitigan niya ang mga mata nito, kaya naman tumango na nga lamang siya dito at buo na nga ang loob na tinungo ang OR para umpisahan na nga ang operasyon. Habang si Deborah naman ay matyagang naghintay sa harap ng OR at naupo muna sa may upuan nga na naroon, parang lalabas na nga ang puso niya sa kaba at nerbiyos ng mga oras na yun. Hindi nga siya mapakali. Pagkakaupo nga ay tatayong muli tapos sisilip sa may pintuan ng OR. Ganun lang ang eksena ni Deborah sa lahat nga sa loob ng halos ilang oras. Namamawis na nga rin ang kanyang mga palad sa labis na kaba at paulit-ulit na nagdarasal sa kanyang isip. Matapos ang ilang oras na paghihintay, sa wakas, isa-isa na nga ring nagsisilabasan ng mga medical staff na tao sa loob ng OR at kasunod nun si Doc Calvin. Nang makita siya ni Deborah, ay kagad niyang sinunggaban ang braso nito. Doc, kamusta po? Ano pong nangyari? Ang nanay ko, kamusta pong lagay niya? Sunod-sunod na mga tanong nga ni Deborah na namumugtong pa nga ang mga mata. Sandali namang hinubad ni Doc Calvin ang kanyang mask at nagsalita. The operation was successful. Ligtas na ang nanay mo. Recovery na lang ang gagawin niya. Sa sinabing yun ng doktor, ay walang pagsidla ng kanyang labis na tuwa. Kaya naman todo pasalamat nga siya. Talaga po? Maraming salamat po, Doc. Umiiyak na wika ni Deborah kay Doc Calvin. Pasimpleng umiti naman sa kanya si Doc Calvin, sakay nabutan nga siya ng calling card. Here's my calling card. Nariyan na rin yung address ko. I'm done with my promise. It's your turn to do and fulfill my condition. See you tomorrow. Pagkabot nga ni Deborah ng calling card, ay tumalikod na nga kaagad si Doc Calvin paalis. Naiwan naman doon si Deborah na ngayon titig na titig pa nga rin sa calling card na hawak nga niya na ibinigay nga ni Doc Calvin. Wala akong hindi kayang gawin para sa pamilya ko. Ito na nga lamang ang huling nasambit ni Deborah sa kanyang sarili matapos ang mga sandaling yun. Makalipas ang ilang oras, nailipat na nga rin si Nanay Pasing sa isang pribado at maliwalas na silid. May mali na nga rin ito pero alalay pa rin ang kilos at pananalita dahil hindi naging madali ang pinagdaanan nga nito sa naging operasyon. Ngayon, hindi alam ni Deborah kung paano nga niya sasabihin sa kanyang ina ang ginawa niyang desisyon. Makaligtas lamang ito. Hindi niya ito pwedeng biglain o bigyan ng isang mabigat na emosyon dahil baka makasama pa nga ito sa kanya. Kung kaya naman, nagsinungaling nga muna siya dito na kunwari ay may bago nga itong trabaho na stay in at kailangan na nga muna niyang umalis. Kinabukasan, pumayag naman ang kanyang ina at nauunawaan naman niya ang sitwasyon kung kaya naman nang sumunod na araw ay tinungo kaagad ni Deborah ang address na nakasulat sa may calling card
upang gawin nga at simulan ng kanyang kondisyon kapalit nang naging operasyon nga ng kanyang ina. Magbubuntis ka lang naman. Dadalhin mo lang naman ang anak ni Doc Calvin eh. Kapag naisilang mo na ang bata, pwede nang umalis. Malaya na ako sa kondisyon niya. Kaya ko to, kahit pa wala pa akong karanasan sa posibleng gagawin namin ngayon. Mahinang sambit ni Deborah sa kanyang sarili habang ang mga mata ay nakatanaw sa malaki at mataas na gate ng mansyon na nasa kanyang harapan. Nang makapasok nga si Deborah, may isang babae na kaagad ang sumalubong sa kanya at yun ang sekretarya ni Doc Calvin. Good morning po, Miss Deborah. Sumunod po kayo sa akin. Nakangiting bati nga ng sekretarya. Ikinagulat naman ni Deborah na kilala na nga kaagad siya ng sekretarya. Dahil kahapon pa man inagsagawa na nga si Doc Calvin ng background check kay Deborah bago pa man sila magkita ngayon. Sa kabilang banda naman ay ngumiti lang naman ng tipid si Deborah sa kasunod na nga lamang sa sekretarya. Sa labas pa lamang ng bahay ay may parabang nalulula na nga siya sa sobrang lawak at ganda. Sa mga teleserye lang niya ito nakikita kaya hindi nga niya maitago ang kanyang pagkamangha. Sa mga oras na yun, sa isang iglap ay makakatungtong na nga siya sa ganung klase ng mansyon. Nang makapasok sila sa loob ng bahay, bumungad kaagad kay Deborah ang mga katulong na nakasuot ng itim at puting uniforme. Bumati ang mga ito sa kanya nang nakangiti sabay balik nga muli sa kanilang mga ginagawa. Napapaisip siya na siguro'y malaki ang sweldo ng mga tauhan dito na daig pa ang nagtatrabaho sa isang opisina kung nasa mababang posisyon pa lamang ito. Ilang sandali pa, hindi naman namamalaya ni Deborah na tinatawag na pala siya ng sekretarya dahil ang atensyon niya ay nasa buong bahay at mga bahaging nalalampasan nga nila. Miss Deborah, halina po kayo. Mauna na po kayong pumasok sa elevator. Wika nga ng sekretarya. Nanlaki naman ang mga mata ni Deborah dahil buong akala niya sa mga ospital o mall lang mayroong elevator. Meron din pala sa mga ganitong mansyon. Sige po. Nang makapasok siya sa loob ng elevator, muli siyang lumingon sa ibaba at doon nga, kitang-kita niya ang mga katulong na naiwan nila sa may sala. Maya-maya pa huminto na nga ang elevator at muling bumukas. Si Deborah na nga ang unang humakbang palabas at lalong lumuwa ang mga mata niya sa kanyang nakikita. Napapalibutan ng mga salamin, na bintana ang buong lugar at halos buong sala na nga. Kitang-kita ang magandang tanawin sa labas at sa isip niya ito na nga marahil ang pinakadulo ng mansyon na yun. Nang ilinga nga niyang kanyang mata, sa bandang kanan ay doon nga niya nakitang isang silid na may itim na pintuan. Ito na marahil ang opisina ni Doc Calvin. Doon nga sa loob, hinihintay siya. Mas dumoble nga ang kaba na kanyang nararamdaman dahil parang papalapit na rin siya sa isang sandali na maaaring ikabago ng buong buhay niya. Miss Deborah, tayo na po sa loob. Hinihintay na po kayo ni Doc Calvin. Mahinahon nga siyang niyaya ng sekretarya. Sige po. Nang makarating na nga sila sa may silid, na may itim na pintuan, binuksan na nga kaagad yun. Saka gumilid nga at binigyan ng daan si Deborah papasok ng kwarto. Mauna na po kayong pumasok, Miss Deborah. Sabi naman sa kanya ng sekretarya. Sinunod naman kaagad yun ni Deborah. Naabot-abot pa nga rin ang kaba sa kanyang puso. Muli niyang iginala ang kanyang mga mata sa buong paligid at kumpara sa labas mas madilim nga at simple lang ang disenyo ng kwarto na to. Madilim ang tema na masarap din naman sa mata dahil kombinasyon ng pintura ng itim at gray samahan pa nga ng mga wall painting na kung iisipin ng iba ay parang inasal lang sa pagpinta dahil nga sa paalon-alon lang at pabilog ang nakapinta doon. Doc Calvin, nandito na po si Miss Deborah. Magalang na wika naman ng sekretarya sa doktor niyang amo. Salamat Yvonne, makakalabas ka na. Mahina at mahinahong utos pa nga ni Doc Calvin sa kanyang sekretarya. Sumunod naman kaagad ang sekretarya
Kaya naman naiwan na nga lamang doon si Deborah sa loob kasama si Doc. Nakatayo lang si Deborah sa harap ng isang office table na gawa sa babasagin at kulay itim habang nakatitig sa nakatalikod na si Doc. Nakasalukuyan namang nakaupo sa kanyang swivel chair. Maya-maya pa ay marahan na nga ring humarap si Doc Calvin at ngayon ay magkapanalubong nga ang tingin nila ni Deborah. Hindi naman nalaman ni Deborah ang kanyang mararamdaman o gagawin. Ibang-iba kasi ang itsura ngayon ng doktor na nasa harapan niya kumpara sa doktor na nakasuot lang ng doctor's coat, nakausap lamang niya kahapon. Kung kahapon ay nakasuot ito ng eyeglasses at tila ba hindi makapasag binggan, ang pagkaamo ng mukha ngayon naman para bang isa nga itong leader ng mafia sa suot nga na itim na long sleeves na nakabukas pa nga ang bandang dibdib at gulo-gulo nga ang maitim at malambot na buhok. Mas naaninag nga ang kulay ng mata nito na may pagka-hazel eyes at may malalantik nga ng mga pilik mata. Doon niya napagtanto ang dahilan nga pala ng kanyang pagkatulala at pagkahinto sandali ay dahil sa mga matang yun na animoy dinadala nga siya sa ibang dimensyon. Sa kabilang banda, napalunok naman ng laway si Deborah. Hello po, Doc Calvin. Matipid niyang bati nga dahil bukod nga sa kinakabahan siya, ay nahihiya rin siya. Bahagya namang umisi si Doc Calvin. Have a seat, Miss Deborah. Maginoon niyang utos. Bahagya namang inihakbang nga ni Deborah ang kanyang mga paa patungo sa may bakanting upuan na nasa harapan nga ni Doc Calvin. Nang makaupo ito, hindi naman niya mapigilang laruin ang kanyang daliri na nakapatong sa ibabaw ng kanyang hita. Ganito ang kalimitan niyang ginagawa kapag kinakabahan siya. Are you nervous? Tanong nga ni Doc Calvin. Medyo po. Is this your first time? Ang alin po? Bahagyang napangiti si Doc Calvin sabay hawak niya. Sa kanyang labit inilapit pa nga ang kanyang upuan sa may mesa para doon nga ipatong ang kanyang dalawang siko. I can sense some innocence here. Hindi naman mawari ni Deborah kung ang tinutukoy ba ni Calvin ay ang nangyayari sa kanila o kaya naman nagmamaang-maangan lang. Kung ang tinutukoy niyo po ay ang mangyayari sa atin pues opo. First time ko po itong gagawin sa tanan ng buhay ko. Kaya pagpasensyahan niyo na po talaga ako kung magsasalita pa nga sana si Deborah ng putulin nga ito ni Doc Calvin. Shh, that's okay. I know. Hindi mo na kailangan magpaliwanag pa. Anya. Okay, Deborah? I will just explain to you all the conditions and possibilities before, during, and after your pregnancy para wala tayong maging problema. May kontrata rin akong inihanda. Nang sa ganun, magkaroon tayo ng written and legal agreement na walang sapilitang nangyari. At lahat ng mangyayari sa atin, pareho nating ginusto. Do you understand? Naunawaan naman yun ni Deborah kaya naman tumango na nga lamang siya. Okay, Deborah. Unang-una hindi kita pipilitin kung ngayon bukas sa makalawa tayo magsisiping para buuin ang magiging tagapagmana ko. Hihintayin kong maging handa ka pero I will just give you 7 days. At doon nagsimula na ngang magbigay ng ilang mga kondisyon si Doc Calvin kay Deborah na nakasaad nga din sa kontrata na kailangan pirmahan ito. Kung ang problemahin mo naman ay ang pamilya mo, don't worry, kami na ang bahala sa kanila. Ipapadala ko ang mga tao at pwede ka namang gumamit ng gadget para kontakin sila. Hindi ko pa rin naman aalisin ang kalayaan mo. Pero for your safety at sa aking magiging anak, kailangan mong maunawaan na dito lang kayo sa puder ko hanggat hindi pa nga siya lumalabas. At pag lumabas na siya, the child is mine. Ikaw lang magsisilang. And lastly, don't you dare fall in love with me. Do I make myself clear? Sa habang nga ng sinabing kondisyon ni Doc Calvin, iisa lang ang tila tumatak kay Deborah. Ang panghuli, bawal mahulog sa kanya. Wala pang karanasan si Deborah sa pag-ibig, kaya naman sigurado nga siyang hindi naman siya mahuhulog sa ganitong kabilis kay Doc Calvin at yun ang sisiguraduhin niya sa kanyang sarili. Opo, nauunawaan ko po at wag po kayong mag-alala. Tatandaan at gagawin ko po ang lahat ng sinabi niyo.
Tumango si Doc Calvin. And one more thing. I just want to ask a favor. Habang ginagawa sana natin yun, give me your best feeling. Isipin mo na nobyo mo ko. At handa ka nang bumuo ng isang magandang pamilya. Isipin mong sabik na sabik ka sa akin. Iset aside mo ang kontrata. Just for that night. Mas madali daw kasi tayong makakabuo kapag pareho nating gusto ang ating ginagawa. Huwag kang magalala. Ako nang bahala sa'yo, but I will expect na makikerry the way ka sa gagawin natin. Lumalim naman ang pag-iisip ni Deborah dahil sa mga bumabagabag sa kanyang mga katanungan. Kaya naman hindi na nga rin niya napigilan ang kanyang sarili na magtanong kay Doc Calvin. Doc, itatanong ko lang po sana kung bakit. Ngunit hindi pa man niya na itutuloy ang kanyang sasabihin nang dugtungan nga ito ni Doc Calvin. In addition sa mga rules, keep quiet and no questions. Huwag ka na lang mag-usisa, okay? Tumango-tango na nga lamang si Deborah. Sige po, pasensya na. Matapos ang pag-uusap na yun at matapos pirmahan nga ni Deborah ang kontrata, muling pinasamahan na nga ni Doc Alvin si Deborah sa kanyang sekretarya sa magiging kwarto nito. Miss Deborah, ito na po ang magiging silid nyo. Tuloy po kayo. Wika nga ni Yvonne sa kanya, ang sekretarya. Salamat. Anya habang ang mukha ay manghang-mangha sa laki at lawak ng kwarto na yun at tila ba kasya pang 3 hanggang 4 na pamilya. Ako lang ba ang mag-isang titigil dito? As in, sa akin lang buong kwarto na to? Opo ma'am, bakit po nalilitan po ba kayo? Hindi pa man natatapos nga ang sasabihin ni Yvonne, ay sinagundahan na nga kaagad ni Deborah. Ha? Hoy, hindi ano ba? Sobrang laki na nga to eh. Kahit magpagulong-gulong pa nga ako rito, ayos lang. Ayos na po ako dito, sobrang laki na po nito para sa akin. Sad na nga ni Deborah. Napangiti naman ang sekretarya. Ganun po ba? Ayos naman po itong labas. Ituturo at isasama ko na rin po kayo sa isang silid. Naguluhan naman si Deborah sa sinabi ni Yvonne na may isa pa raw silid sa loob ng silid na yon. Para maliwanagan ay sumama na nga lamang siya rito na patungo sa kabilang pader. Pader? Gulat at puno ng pagtataka nga na sambit ni Deborah. Napangiti si Yvonne. Yes po. Hindi niyo po kaagad mahahalata ang palatandaan nito kung saan kapag tinulak niyo po itong may guhit na puti, bumungad sa inyo ang inyong sariling walk-in closet. Dito po tayo sa loob. Tila nga walang katapusan ang pagkamangha ni Deborah sa mga natutunghayan nga niya ngayon, na ang malaking kwarto na yun ay may isa pa palang kwarto sa likod ng malaking pader. Halos hindi nga niya kayang magsalita lalo nang makapasok nga siya sa loob at bumungad sa kanyang matataas na eskaparate na may iba't ibang branded at mamahaling sandals at sapatos na nakadisplay nga at pawang mga hindi pa nga nagagamit. Maging ang mga damit na nakatupi sa may malaking drawer at nakahanger at nagpadagdag pa nga din sa pagkamangha niya sa buong lugar, lalo pa at may mga manikin nga doon sa loob. Para bang nasa isang mamahaling butik siya sa mga oras na yon at naluluha na nga lamang siya. Pero madami nga siyang nakikitang magagandang bagay na never pa nga niyang nakita ng ganitong malapitan. May iba't ibang make-ups din at talaga namang siya ang mananawa kung alin ba doon ang gagamitin niya. May kailangan pa po ba kayo, Miss Deborah? Dahil kung wala na po, maiiwan ko na po kayo dito para makapagpahinga na rin po kayo. Muling tanong ng sekretarya. May dapat pa ba akong kailanganin? Parang halos lahat ng gugustuhin at papangarapin ng isang babae nandito na. Namamangha pa rin nga niyang sabi. Opo ma'am, tsaka mabait din po yan si Doc Calvin. Tahimik lang talaga at madalas seryoso. Dahil na rin po siguro sa stress ng trabaho niya bilang doktor. Sagot nga ni Yvonne. Sandali namang natigilan si Deborah sa kanyang mga imahinasyon at mabilis na tumuon nga ang atensyon kay Yvonne. Miss Yvonne, matanong ko lang po. Kasi bawal sabi niya magtanong sa kanya eh. Kaya sa'yo na lang ako magtatanong. Ilang taon na ba si Doc Calvin? Si Doc po, 40 na po siya. Tugon nga ni Yvonne. 40? Grabe, hindi halata ah. Hindi ko maintindihan. Umabot na nga siya ng ganung edad eh.
Bakit di man lang siya nag-asawa o nagsimula ng sarili niyang pamilya? At mas gusto pa niyang mag-hire ng surrogate mother ng kanyang tagapagmana? Naku, Miss Deborah, pagdating po sa bagay na yan, kung tikom po ang bibig ni Doc Calvin ukol dyan, wala rin po ako sa posisyon na sagutin yung tanong niyo. Pasensya na po ha. Ani naman niya. Ang loyal mo naman. O siya, sige. Hindi na kita pipilitin, pasensya ka na. Wala nga naman po. Kung wala na po kayong kailangan sa akin, lalabas na po muna ako para sikasuhin na po yung mga iba pang pinag-uutos ni Doc. Wala naman akong kailangan na. Okay na ako dito, Miss Yvonne. Maaari mo na akong iwan, salamat. Nang makalabas ang sekretarya, naisipan naman ni Deborah na mag-shower na nga muna sa kamamili nga ng kanyang susuotin sa kanyang malaking walk-in closet. Gusto niyang ma-excite sa mga nangyayari, ngunit napapawi lahat ng yun sa tuwing naiisip nga niya na one of these days ay mabubuntis nga siya. Kinakabahan pa rin siya sa mga sandaling yon. Ngunit, gaya nga ng sinabi ni Doc Calvin sa kanya, para hindi na sila makadalawang ulit pa, gagalingan na niya kaagad sa una pa lang para may mabuo na. At iyon ang itinanim niya sa isip niya. Makalipas ang buong magdamag, kinaumagahan, sa lawak ng buong mansion, hindi tuloy mahanap ni Deborah si Doc Calvin dahil sasabihin niya sana na handa na siya ngayong gabi na may mangyari sa kanila. Ipagtatanong pa sana niya ito sa mga katulong, ngunit sa paglalakad niya malapit na patungong veranda ay doon niya nakita si Doc Calvin. Sa tabi ng veranda ay ang sariling gym ni Dr. Calvin. Palibhasa'y salamin ng buong gym na yon, kaya kitang-kita ni Deborah ang pawisan at hinihingal na maskuladong doktor na yon na kasalukuyang nagpupush up. Kung yelo lang siguro si Doc Calvin, malamang ay tunaw na ito sa mga malalagkit na titig ni Deborah. Para bang nagmamasid siya sa isang magandang tanawin na masarap puntahan. Ilang sandali pa, nang matapos na si Doc Calvin sa pagpupush up, tumihaya muna siya upang huminga ng malalim sa katumayo. Kinuha ang puting tuwalya na nasa ibabaw ng silya, saka inabot ang isang plastic bottle ng tubig at nilagok yon. Habang nilalagok niya yon, ay nakatingin siya kay Deborah. Para bang sinasadya pa niya yon dahil mas binagalan pa niya lalo ang pag-inom para mas malinaw na makita ni Deborah ang nang-aakit nitong Adam's apple. Nang makainom, pinunasan pa niya ng kanyang hinlalaki ang tumulong tubig sa kanyang bibig, saka ngumisi kay Deborah. Napabalikwas naman si Deborah nang mapagtantong nakatitig na siya kay Doc Calvin, kaya mabilis itong napatalikod agad. Miss Deborah, mukhang namumula ang tenga mo ah. May kailangan ka ba? Maganda ba ang view? Tila ba may sa engkanto nga ang doktor na ito dahil nga sa ilang segundo lamang naroon na nga siya kagad sa likod ni Deborah? O baka naman dahil nga malalim ang imahinasyon at pagde-daydream nga nito, di na nga niya na malaya na malapit na pala sa kanya ang lalaki. Nahihiya namang humarap si Deborah. Ano po kasi? May sasabihin sana ako. Kumunot noo nga si Doc Calvin. Ano yun? Doc Calvin, handa na po ko. Mamayang gabi, gawin na po natin yung baby para matapos na din po kaagad. Nahihiyang sambit na nga lamang ni Deborah. Napangisi naman si Doc Calvin. Are you sure? Oo naman po, para rin po matapos na at mas mapabilis na po yung pagbubuntis ko. Okay, if you say so. Mamayang gabi sa kwarto ko may papadala akong damit kay Yvonne. Para sa'yo. Yun ang susuotin mo sa pagpunta mo sa kwarto ko. Sandaling lumapit nga si Doc Calvin sa gilid ni Deborah. Saka inilapit nga ang kanyang bibig sa tenga ng dalaga at bumulong. Hihintayin kita. Mahinang bulong nga niya sa nangaakit na tono. Pinanindigan naman ng balahibo si Deborah na tila ba mayroon ding nabuhay sa katawan niya. Hindi alam ni Deborah kung bakit naisip niya yon, kahit na ayaw naman niya talaga na gawin ang bagay na yon. Siguro ay gusto na lang niya talaga na mapabilis na ang panahon para mabuntis na siya at maisilang na ang bata nang sa ganon ay makakalaya na siya sa kontrata. Samantala, nang sumapit na ang gabi,
Katulad ng sinabi ni Doc Calvin kanina kay Deborah, may ipinadala siyang damit kay Yvonne sa dalaga na susuotin nito papuntang kwarto ni Doc Calvin. Isang pulang lingerie na sa sobrang nipis ay kitang-kita na ang panloob na suot na bra at panty ni Deborah. Wala namang maipipintas sa katawan ng dalaga dahil kung sa isang isda, sobrang sariwa pa nito at napakaganda ng kurba ng katawan. May malulusog na mga dibdib at maliit na balakang na lalong nagpahalata sa laki ng kanyang palaupuan. Nang makaisang silay, si Deborah sa harap ng malaking salamin sa kanyang kwarto ay nagtungo na rin siya kaagad sa kwarto ng doktor. Pagkakatok niya ay pinapasok na rin kaagad siya. Doc Calvin, mahinang sambit ni Deborah. Nakahiga na nga rin sa may kama si Doc Calvin na half naked na rin. Tila ba handang-handa na nga rin sa mangyayari sa kanila na sa mga oras na yun. Come here. Pagkasabi nga nun ni Doc Calvin, sa husky na boses, lumapit naman kaagad si Deborah. Makapal nga ang make-up niya ngayon. Tila ba ibang Deborah ang nasa harap ni Doc Calvin. Malayo nga sa mahinhin at mahiyahing Deborah. Ngunit sa kabilang banda, gustong-gusto nga ito ng doktor dahil mas nagiinit nga ang katawan niya sa postura. Nang malapit na nga si Deborah sa kama, ay mabilis na nga lamang siyang hinatak ni Doc Calvin at pinaupo sa kanyang puson. Damang-dama ni Deborah ang matigas na bagay na yun na parang ngayon ay galit na. Hindi niya sigurado kung kakayanin niya, pero kakayanin niya dahil kailangan. Kahit kasi balat lamang niya ang tumama nga sa matigas na bagay na yun ay para bang alam na nga niya kung ano ang sukat noon. Are you ready? Tanong nga ni Doc Calvin na parang nangaakit. Opo. Inosenteng sagot naman ni Deborah. No, you are not ready. Napakunot na nga ang babae. Ha? Sabi nang handaan na ako eh. Then say it to my face. Paano po? Ganto po ba? Inilapit nga ni Deborah ang kanyang muka sa mukha ni Doc Calvin na may isang dangkal. No, mas malapit pa. Sa pagkakataong yun, lalo nang bumilis ang tibok ng puso ni Deborah. Kailangan nga niya yung sundin. Dahil hindi na nga rin naman siya pwedeng umurong pa dahil sumasakit na rin ang puso niya. Na dati-rati naman ay nararamdaman lamang niya kapag dadatnan siya ng buwan ng dalaw. Kaya naman mas inilapit nga niya ang kanyang mukha kay Doc Calvin na halos magkakadikit na nga ang kanilang mga labi. Then now, say it again. Aniya sa mahinang boses, habang ang mga mata ay doon nakatingin sa mapupulang mga labi ni Deborah. Handa na ako. Pagkasambit nga ng salitang yun, ay doon na nga sinunggaba ni Doc Calvin ang mga labi ni Deborah. Hanggang sa mas bumilis na nga at mas lumalim na ang kanilang paghahalikan. Kasunod ang matagumpay na pag-iisa ng kanilang mga katawan hanggang sa tuluyan na nga talagang may nangyari sa kanilang dalawa. Matapos ang mainit na pagtatalik, nakatulog na nga rin si Doc Calvin ngunit si Deborah hindi mapakali dahil sa spot ng dugo sa may bedsheet dahil na-virginize na nga siya ng gabing yun. Makalipas ang ilang linggo, panay na nga ang tanong ni Doc Calvin kay Deborah kung may nararamdaman na ba itong pagbabago sa kanyang katawan. Kung sa tingin ba niya ay buntis na siya. Kung sa tingin ba niya ay nagbunga na ang unang beses ng kanilang pagsisiping. Ano? Ano sa tingin mo? May nararamdaman ka na bang pagbabago sa katawan mo? Doc Calvin, negative. May buwan ng dalaw po ako ngayon. What? Hindi na buo? Pasensya na po. Malungkot na sagot ni Deborah. Hindi rin niya alam kung bakit hindi na buo ang bata sa una nilang pagtatalik kahit na paulit-ulit niyang naramdaman ang pagputok ng likido ng lalaki sa kanyang loob. Buong akala niya ay magiging successful ang unang pagtatalik, ngunit hindi pa pala. At ang ibig sabihin lang noon ay kailangan muli nung masundan
Dahil doktor naman si Calvin, alam niya na mas fertile ang babae kapag kakatapos ng menstruation nito. Kaya naman makalipas lang ang ilang araw nang matapos ang mens ni Deborah ay muling may nangyari sa kanila. Katulad nung unang gabi, talagang pinaghandaan nila ito. Muling nagsuot si Deborah ng sexy na lingerie upang mas maakit si Doc Calvin. Naging mabagal muna sila sa una hanggang sa pinagsaluhan na muli nila ang init ng kanilang katawan. Sa katunayan ay nakatatlong rounds pa sila noon para nga naman sigurado na mabubuntis na si Deborah. Makalipas ang ilang linggo. Ano? Anong lumabas? Sabay linga ni Deborah nang may lungkot na muka. Pasensya ng Doc Calvin pero negative eh. Paano nangyari yun? Ilang beses nang may nangyayari sa atin pero wala pa ring nabubuo? Ulitin mo yan. Marami pang extra na pregnancy test dito. Ulitin mo baka sakaling magbabago ang result. Doc Calvin, nakadalawampung test na po ako mula kaninang umaga. At sa totoo lang, wala na akong may ihi pa eh. Negative nga kasi sir ang result. Bakit pa hindi nyo na lang tanggapin? Pwede namang ulit-ulitin eh. Ano bang problema? Ano pa bang mali sa akin? Hindi ko na alam. Naupo na nga lamang si Doc Calvin sa may sofa sa loob nga ng silid na yon. Nakaramdam naman ng habag si Deborah. Sa nakakaawang doktor, kaya naman nilakasan na nga niyang kanyang loob. Nalapitan ito at tabihan sa upuan. Sir, huwag kang mawalan ng pag-asa. Napailing nga si Calvin. 2 years ago, iniwan ako ng asawa ko. Alam mo kung bakit? Kasi hindi kami magkaanak. Doktor ako at alam kong wala akong problema, gustong gusto ko ng magkaanak. Alam kong magaling akong doktor kaya hindi ako nagpapa-second opinion. Dahil hindi ako mabigyan ng anak, ng asawa ko. Naging mas malapit naman kami sa pagsubok at madalas nang nag-aaway. Dumating sa puntong napagsalitaan ko na siya ng masama dahil sigurado akong siya ang may problema kung bakit hindi kami magkaanak. Kaya naghiwalay kami. Kung itatanong mo kung bakit hindi na lang ako nagampon o sumailalim sa siyensya na nauuso ngayon, ayoko. Gusto ko gawin ito ng natural. Kaya nag-hire ako ng surrogate mother. At ikaw yun. I want to prove na hindi ako ang problema. But it seems like mukhang ako nga. Tumawa ng mapait si Doc Calvin. He looks so wasted and stressed. Hanap ako ng hanap ng katanungan ko. Kung ano ba ang problema? Ako pala talaga ang problema. After all these years, ako pala ang problema. How pathetic am I? I gave up on my marriage nang dahil lang sa kagaguhan ko. And you, pati ikaw nadami pa sa pagiging miserable ng buhay ko. I'm sorry. Nang marinig nga ni Deborah, ang lahat ng kasagutang nais niyang marinig noon pa man, na pinipigilan siya ni Doc Calvin na itanong, nakaramdam siya ng matinding awa dito. Nakikita nga niya na gusto na nga niya talagang magkaanak at sigurado nga siyang magiging mabuting ama ito sa kanyang magiging supling. Doc Calvin, huwag niyo pong sisihin ang sarili niyo. Alam ko pong ginagawa niyo po yung best niyo. At saka, huwag po kayong mag-alala. Palang araw po, mangyayari din yung kagustuhan niyo. Kung nagdaan naman po kayo sa mga test at napatunayan na wala naman talaga kayong problema, baka po, hindi pa lang talaga laan para sa inyo ang magkaanak. At yung nangyari naman po sa inyo, wala naman pong pinahihintulutan ang Diyos kung walang dahilan. Maaring may dahilan po ang lahat. Maaring tama ka. Sa ngayon, magpahinga ka na lang muna. Magpahinga na muna tayo sa ginagawa natin. Lalong hindi tayo makakabuo kapag may stress sa katawan. Nang sabihin niyon ni Doc Calvin, ay minabuti na muna niyang iwan ito sa kanyang kwarto. Nitong mga nakaraang linggo, walang ibang inatupag si Deborah kundi ang isipin kung paano sila makakabuo ni Doc Calvin, kung paano niya ito mabibigyan ng anak. Nakalimutan na rin nila ang buhay sa labas ng kagustuhang iyon, kaya naman naisipan ni Deborah na ipaghanda ang doktor ng paborito niyang lutuin sa probinsya ng Saganon
kahit na papaano ay matanggal ang stress nito. Ayaw na muna rin niyang ipilit ang isang bagay na hindi pa namang ukol ibigay. Sa isip niya, baka kailangan muna nilang makilala ang isa't isa. Dala ng stress at disappointments, nagpa siya si Doc Calvin na huwag munang pumunta sa ospital upang magtrabaho. Habang patungo siya sa may fish pond niya sa loob ng mansion, may naamoy siyang kung ano na agad na ikinaliyok ng kanyang tiyan. Palibhas ay bilyonaryo, ay ngayon lang siya nakaamoy ng ganung amoy sa loob ng mansion niya. Pero sigurado siyang kung pagkain man yon, ay sure siyang masarap iyon. Manang, what is that smell? Malakas na sambit nga ni Doc Calvin. At patungo ito ngayon sa kusina kung saan nagmumula ang amoy. Nakasuot lamang ito ng puting t-shirt at loose na pajama. Tapos magulo pa nga ang buhok. Malayong malayo sa itsura bilang doktor. Sa halip na si Manang, ang madatna niya sa kusina si Deborah pa lang naabutan niya doon at kasalukuyang isinasalin nga ang niluto niyang pinindot sa lagayan. Hey, anong ginagawa mo? Bored ka na ba kaya naisipan mo magluto? Napaharap naman kagad si Deborah. Ay, Doc Calvin, kayo po pala yan. Hindi naman po ako bored. Naisipan ko lang po talaga kayong ipagluto na itong merienda. Kung tawagin namin ay pinindot. What? Pinindot? Bahagyang napangisi nga si Doc Calvin. Hey Deborah, I know that you already miss me in bed but... Doc, iba naman po yata yung pinindot ang iniisip niyo eh. Pinindot po ang tawag dito. At isa itong uri ng merienda doon sa amin sa probinsya. Grabe naman yung pagkagreen niyo. Napangisi na nga lamang si Doc Calvin. Napangiti ng bahagya. Sorry, akala ko yun ang ibig mong sabihin eh. Anyway, ang bango nga, mukhang masarap. Naku sir, masarap talaga to. Niluto ko talaga to para sa inyo. Kasi doon sa amin noon, kahit hindi ko hilingin ito kay nanay at tatay, sa tuwing pupunta sila sa palengke, ito talaga ang pinapasalubong nila sa akin. Kaya naman, napapalaki yung ngiti ko kapag iaabot nila ito sa akin. Ganito yung ngiti, Doc, oh. Iminuestra pa nga ni Deborah kung paano yung malaking ngiti na sinasabi niya. Napangiti naman si Doc Calvin. Crazy. Aniya sabay ngiti at tumiling pa. Para mapagsaluhan na nga ni na Doc Calvin at Deborah ang niluto niyang pinindot para sa doktor, inihain na nga niya ito sa may garden dahil doon din gustong kumain ni Doc Calvin. Masarap ang hangin at makakapahinga talaga sila ng maayos. Makakatulong pa para mabawasan ang stress sa katawan. O ayan Doc Calvin, tikman niyo na po. Masayang sambit nga ni Deborah habang inaabangan nga ang magiging unang pagsubo ni Doc Calvin sa niluto niya. It looks sticky, pero parang masarap. Oo naman no, lalo na't akong nagluto. Sige na, tikman mo na. Excited na sad pa ni Deborah. Okay na, taste test na. Maya-maya pa yung unti-unti na ngang isinubo nga ni Doc Calvin ang kutsara na naglalaman ng pinindot na niluto ni Deborah. Pagkasubo niya ng pinindot, hindi niya akalain na ganito pala talaga ito kasarap. Kaya kagad niyang napuri si Deborah. Anong masasabi mo sa lasa? Grabe, ang sarap ng pinindot mo, Deborah. Napangiti naman si Deborah na para bang may kakaibang meaning din ang sinabi niyang yun, na mula ang kanyang pisngat na paiwas ng tingin. Bakit? May nasabi ba akong masama? Taas kilay na tanong pa ni Doc Calvin. Lalo namang nangamatis nga ang mukha ni Deborah. Wala naman. Sige na, kumain ka na. Matapos ang awkward nga na tagpong yun, nagpatuloy na nga lamang sa pagkain si Doc Calvin. Para naman may ibang usapan, ay si Doc Calvin na nga muli ang nag-open ng topic. Deborah, maraming salamat. Napakunot na ang babae. Para po san? Kung dahil po sa pinin, hindi lang doon. Thank you sa pagpayag na maging surrogate mother ng magiging anak ko. Wala rin naman po akong choice eh, di ba sir? Kailangan kong tanggapin para sa nanay ko. I know. Kaya ngayon binabawi ko na ang kontrata. Kalimutan mo ng mga kondisyon.
Kalimutan mo na ang utang na loob at anumang sa tingin mo nagawa na itulong ko. Medyo nawalan na rin ako ng pag-asa eh. Okay na ako. Pero sir, nagtatakang saad nga ni Deborah. That's okay. Magiging okay din ako, wag mo na akong alalahanin pa and you can go on with your life. Tila hindi naman nagustuhan ni Deborah ang sinabing yun ni Doc Calvin dahil naging seryoso ang mukha nito. May ilang buwan na nga rin silang magkasama sa isang bahay at sa bawat araw na yun ay ngayon pa lamang niya nakita at nakilala ang soft side dito. Alam niyang barya lamang sa doktor ang mga itinulong at binigay nito sa kanya para may salba ang buhay ng nanay niya. Kaya naman hindi siya makakapayag na ganun-ganun na nga lamang yun. Naiiwan niya sa ere si Doc Calvin matapos niyang makuha ang lahat. Hindi sir, hindi ko babawiin ang kontrata. Alam kong ginagawa ko at may palabra de honor ako no. May isa akong salita. Kahit papilitin niyo ako na umalis na ngayon, kalimutan na ang lahat. Maging yung naging pabor ay pagtulong na ginawa niyo sa nanay ko. Hindi rin ako makakampante. Ang usapan ay tutulungan niyo ako at tutulungan ko rin kayo. Hindi rin po mapapalagay ang loob ko kapag ganun. Kaya sir, hayaan natin na gawin yung huling paraan na naiisip ko para makabuo tayo. Napaangat ng tingin nga sa kanya si Doc Calvin. What do you mean? Doc, kilalanin natin isa't isa. Gawin lang nating magaan ang pagsasama natin na para bang tunay na mag-asawa. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ako may in love sa inyo. Katulad ng nakasaad sa kondisyon nyo. Baka lang po sakali na may magbago dahil baka napepresyo lang po tayo sa kontrata. Sandaling natahimik nga si Doc Calvin. Napatitig siya kay Deborah. Inisip niya ang sinabi nito at napagtanto niya na baka nga tama ito. Baka nga kailangan muna nilang kilalanin ang isa't isa. Baka iyon lang talaga ang kulang. Kaya naman, makalipas ang ilang linggo, umakto lang sila ng normal hanggang sa hindi na nila namamalayan na talagang unti-unti na rin silang napapalapit sa isa't isa. Minsan ay napapatitig na nga lang si Doc Calvin kay Deborah nang nakangiti dahil di niya akalain. Nalalambot ang puso niya na babaeng ito na dati-rati ay isang surrogate woman lang ang tingin niya dito. Ngunit sa paglipas ng mga araw, bigla na lamang itong nagbago. Mas lumalim na ang tingin at pagrespeto niya kay Deborah. Hindi na rin muna nila pinipilit ang isa't isa na magtalik at ang gusto nila ay kusa na iyong hanapin ng mga katawan nila. Hanggang sa isang araw, kinailangan ni Doc Calvin na pumunta ng ospital dahil sa isang emergency meeting. Hindi pwedeng hindi siya pupunta doon dahil isa siya sa mga head doctor kaya naman nagpaalam na muna siya sandali kay Deborah. Promise, mabilis lang ako doon. Just wait for me, okay? Napanguso naman si Deborah. Anong oras ka makakauwi? Gagabihin ka ba? Basta sabay tayong mag-dinner ha? Hindi napigilan ni Doc Calvin na mapangiti. Dahil nagmistulang isang asawa nga si Deborah na nagpapaamo sa kanya. And he finds it very cute. Oo naman, sabay tayong kakain mamaya. Hintayin mo ko. Napangiti naman doon si Deborah. Okay sige, asahan ko yan ha. Mag-ingat ka. Okay. Pero sa halip na tumalikod nga si Doc Calvin, nanatili pa nga rin itong nakatayo sa harap ni Deborah na nakatitig dito. Oh, bakit hindi ka pa umaalis? Sige na, baka mahuli ka pa sa meeting eh. I think you forgot something. Gulat naman ang itsura ni Deborah sa pagtataka. Forgot? Ano naman yun? Puno ng pagtataka nga, natanong nga niya sa doktor. Ilang sandali pa'y sinimulan na nga niyang ihakbang ang kanyang mga paa papalapit kay Deborah. At doon walang ano-ano nga niyang hinalikan nito sa labi. Ikinagulat naman yun ni Deborah na ikinalaki naman ng mga mata niya. Halos manigas na nga siya sa kanyang kinatatayuan habang hindi pa rin makapaniwala sa inakto ni Doc Calvin. Nag-kiss naman silang dalawa noon at torrid pa nga pero yung halik ngayon
na iginawad sa kanya ay kakaiba. May ibang sensasyon na itinunot nga nito sa kanyang katawan. Kaiba nga, kesa noon. Mas may emosyon na hindi nga niya maipaliwanag. Hey, sabi ko alis na ako. Talalang pagkakatulala, hindi na nga namalaya ni Deborah na kanina pa palang nagsasalita si Doc Calvin. Sige na makakaalis ka na. Nautal nga niyang sabi na ikinangisin na nga lamang ni Doc Calvin. You look so tense. Hindi ka pa ba sanay? Napalunok naman ng laway si Deborah. Hindi naman sa ganun pero kasi hindi na naipagpatuloy nang idampi ni Doc Calvin ang hintuturo nga niya sa labi ng dilag. Deborah, we're husband and wife, remember? Tuso nga nitong tanong. Doon nga naisip ni Deborah na ito nga palang napag-usapan nila para mas makilala pa nila ang isa't isa at mas mapalalim pa ang kanilang samahang dalawa. Pero hindi niya inaasahan na ganito pala ang epekto nito sa kanya. Parang totoo na. Parang wala na nga yung kondisyon. Parang wala na yung pagkukunwari. Oo nga pala. Sige, huwag kang mag-alala. Masasanay din ako. Sige na, umalis ka na. Baka ikaw pa tong mahuli sa meeting niyo eh. Okay, hintayin mo ako ah. Bye. Pagpapakilig pa nga ni Doc Calvin. Nang tuluyan na nga makaalis si Doc Calvin, hindi na nga rin niya napigilan ng sarili. Nakiligin at mapatili. Miss Deborah, may problema po ba? Tanong pa nga ng isang matandang katulong nang marinig nga niyang tumili si Deborah. Tila napahiya naman ng dalaga dahil sa inasta niya, kaya napatakip nga siya ng bibig. Wala po manang. Napahikab lang po ako. Humikab lang po ako, tama. Sige po, maiwan ko na po kayo taas lang po ako. Lumipas ang mga araw at tila ba umeepekto na ang plano ng dalawa na kung tutuusin ay nakakalimutan na nila na kondisyon nga pala ang dahilan kung bakit kailangan nilang mapalapit sa isa't isa. Dahil ang totoo ay higit na doon ang nararamdaman nila habang nasa ospital si Doc Calvin upang may asikasuhin lang na ilang bagay. Naiwan naman si Deborah sa mansion na palaisipan na naman kung ano ang gagawin niya ngayon. Sa kanyang pagmumuni-muni sa may garden, sakto namang may nag-doorbell sa may gate. Kaya naman sa halip na iutos pa sa mga katulong na naroon, ay si Deborah na lang ang nagbukas. Pagkabukas ng gate, bumungad kay Deborah ang isang magandang babae na tila halos kaedarin ni Doc Calvin o mas bata pa ito ng ilang taon. Ang umagaw sa atensyon niya ay ang tiyan nito. Buntis kasi ang babae. Hello po. Ano pong may paglilingkod ko sa inyo? Sino pong hanap nila? Magalang na tanong nga ni Deborah. Mahinahon nga ito. Sa nagngangalang Kelly. Siya ang ex-wife ni Doc Calvin. Hi, can I speak to Doc Calvin? By the way, I'm Kelly, his ex-wife. Nakangiting wika pa nga ng babae. Bumilis naman ang tibok ng puso ni Deborah. Ngayon na nakikita na nga niyang ex-wife at dating minahal ni Doc Calvin, ay parang bigla na nga lamang siyang nilamon ng kahirapan. Napakaganda kasi ng babaeng ito at napakapinong kumilos. Maging ang ngiti nito, nakakaakit talaga. Hindi naman alam ni Deborah ang gagawin at dahil isa rin naman siyang nakikitira lamang sa bahay na yun, wala rin naman siyang karapatan na hindi patuloyin doon ang babae lalo pa at ito naman talaga ang dating nakatira doon. Wala po kasi rito si Doc Calvin pero sa tingin ko, pabalik na yon. Kung gusto niyo po, pumasok muna kayo sa loob at doon na po kayo maghintay. Nakangiti nga niyaya pa nga ni Deborah. Tinugunan naman ito ni Kelly ng ngiti at tumango. Nang makarating nga sila sa sala, pinaupo muna nga siya ni Deborah at nagparamdam ng merienda. Hindi pa nga rin mapakali ang mga mata na napapatitig dito. So you are? Bungad na tanong nga ni Kelly kay Deborah. Deborah po. Anyway, ano ka rito? I mean, sorry Sana hindi ko ma-offend.
Are you one of his maids? Naputol ang pagsasalita ni Kelly nang sa wakas ay dumating na nga rin si Doc Calvin. Kelly, sabay namang napatingin sina Deborah at Kelly sa pinanggalingan ng boses. Calvin, kamusta ka na? Tumayo nga si Kelly upang harapin ang dating asawa ng may ngiti. Seryoso lang naman ang mukha ni Doc Calvin habang si Deborah naman tila lulubog na nga sa kinuupuan niya. Kaya naman ang mapansin siya ni Doc Calvin, minabuti na nga lamang niyang paakyatin sa kanyang kwarto si Deborah para makatakas sa awkwardness na yun. Akyat ka muna sa kwarto, honey. May pag-uusapan lang kami ng ex-wife ko ng mabilis. Wait for me, okay? Mahinahon namang wika ni Calvin kay Deborah. Kahit nabigla ang dalaga sa pagkakatawag nito sa kanya na honey, ay sinunod na lang din niya ito. Ngayon, maraming pumapasok sa isip ni Deborah na baka nakikipagbalikan na si Kelly kay Doc Calvin kasi buntis na siya, na baka magkakaayos na sila at hindi na siya kakailanganin pa ni Doc Calvin. Gulong-gulong ngayon si Deborah sa kwarto at di mapakali. Sa kabilang banda, sabay naman na naupo ang dalawa sa may sofa. Bakit ka andito? Napatingin din siya sa tiyan ni Kelly. Napahawak naman si Kelly sa kanyang tiyan sabay ngiti. Yes, Calvin. I'm pregnant. So hindi nga ikaw ang problema. Napangiti si Kelly. Dahil wala namang problema, Calvin. At ito ng dahilan kung bakit nandito ako ngayon. Ngayon nga'y magkakaroon na ng kasagutan sa nakaraan ni Calvin sa mga sinabi ni Kelly. Ngayon, malalaman na niya ang katotohanan na nababalot sa dati nilang pagsasama ni Kelly. Calvin, I just came here just to say sorry. Our marriage didn't work out. Hindi dahil sa'yo kundi dahil sa akin. Hindi na nagsalita pa si Calvin at hinayaan na nga lamang na magsalita si Kelly kahit patunay na gulong-gulo na nga siya. Calvin, you know that our marriage was just fixed, right? Nagsama lang tayo for the sake of merging. Pero wala talaga tayong pagmamahal para sa isa't isa. Sinubukan nating sundin ang pamilya natin to have their first grandchild and heir, pero alam mong may mahal akong iba. And that's Paolo. At siya nga man ang pinagbubuntis ko ngayon. Hindi tayo makakabuo. Hindi dahil ikaw ang problema, kundi ako. I took some pills para hindi mabuntis and I'm so sorry. I'm sorry kung inisip mo na ikaw ang problema. I've been selfish para lang makatakas sa fixed marriage natin. Hindi naman makapaniwala si Calvin sa kanyang mga naririnig. Buong akala niya ay siya talaga ang problema. Buong akala niya ay wala na nga siyang pag-asa pa. Hindi man makapaniwala si Calvin ngunit nangyari na nga ang nangyari. Wala na nga rin namang magagawa pa ang galit niya. Alam ko sa sarili ko na hindi ako ang problema ng mga panahong yun. Eh di tama rin pala na ikaw ang sinisi ko. Kasi ikaw naman talaga ang may dahilan. Pero sabi mo nga, nakaraan na yun. Kalimutan na natin. At alam kong masaya ka na. Lalo pa at magkakaanak ka na. Para namang sinaksak ang puso ni Calvin nang banggitin niya yon. Dahil maging siya ay gustong-gusto na nga rin magkaanak. Pero this time, hindi na nga kay Kelly. Wait for God's perfect time, Calvin. Bumalik lang ako just to clear things and start our new life with different paths. The woman earlier, is she your new? Yes, I can see her as my future wife. Sa di malaman na dahilan, nang sabihin iyon ni Doc Calvin, nakaramdam siya ng kakaibang saya at kaginhawaan sa puso niya na nagpapahiwatig na sigurado na siya sa nararamdaman para kay Deborah. Wala nang kahit na anong pagkukunwari. Handa na niyang baguhin ang lahat ng napagkasunduan nila noon at gawin ng legal ang pagsasama nila kung gugustuhin din ni Deborah. Kaya naman nang makaalis si Kelly sa mansion ni Calvin, ay kaagad niyang tinungo si Deborah sa kanyang kwarto na ngayon ay nakaupo lang sa may kama. Deborah, kaagad pumasok na sa silid na yun si Calvin at dali-daling lumapit kay Deborah at niyakap ito. Calvin? Ano nangyari? Si Kelly nakalis na ba siya? Mahigpit pa rin ang yakap sa kanya ni Calvin na animoy isang bata na nakahanap ng kapahingahan sa kanya. Nang kumalas sa pagkakayakap si Calvin kay Deborah, ay muli niya itong
tinitigan sa mukha. Deborah, I love you. I think I love you. Mahal kita. Huwag mo na akong tanungin kung kailan o kung paano, basta naramdaman ko na lang. And I don't want you to be my surrogate woman anymore. Please be my wife. Let's just end this condition and contract. I love you so much. Hindi makapaniwala si Deborah. Sa isip niya ay marahil nagkausap na ng maayos sina Calvin at Kelly at nagkaroon na ng maayos na closure kaya nagkakaganito ngayon si Calvin. Ngunit ano pa man ang dahilan, masaya ngayon si Deborah dahil at least ngayon ay alam na niya na pareho pala sila ng nararamdaman ni Calvin para sa isa't isa. Kaya naman, hindi na rin nagpatumpik-tumpik pa si Deborah at inamin na rin ang nararamdaman niya para rito. Calvin, oo. Maging ako. Hindi ko rin alam kung paano o kung kailan. Basta ang alam ko, pagising ko isang araw mahal na rin kita. Hindi na lang gusto, kundi mahal. Pero sino ba naman ako para magmahal ng isang katulad mo, di ba? Isa lang naman akong... Hindi pa man natatapos ni Deborah ang kanyang nasasabi ay sinunggaban na kaagad siya ni Calvin ng halik. Kumpara noong mga nakaraang pagtatalik nila, mas malalim ngayon at punong-puno ng sensasyon. May kasama ng tunay na pagmamahal at tunay na emosyon na hindi lang dala ng init ng katawan o hindi lang dahil sa kailangan nilang gawin to para magkaanak. Sa halip, gagawin na nila ito dahil ito ang gusto nila at pag-ibig ang nag-udyok sa kanila na gawin ito at wala ng iba pang dahilan. Makalipas ang ilang araw, nakaramdam na ng kakaiba si Deborah sa katawan niya at ito na nga ang mga senyales ng pagbubuntis. Talaga? Positive? May laman na? Buntis ka na, hindi ka na bibiro? Hindi makapaniwala at masayang-masaya nga na tanong ni Calvin kay Deborah. Oo, buntis na ako. Pero sa kabila ng saya, na nararamdaman ng mga oras na yun ay bigla namang sumagi ang kalungkutan sa itsura ni Deborah. Anong problema? Si nanay. Nang banggitin nga ni Deborah, sumilay naman ang isang matamis na ngiti sa labi ni Calvin. Sa tingin mo ba talaga hahayaan ko na lang ang nanay mo nang walang alam sa nangyayari sa atin? Anong ibig mong sabihin? Deborah, alam kong hindi mo sinusubukang kontakin ang nanay mo dahil alam kong nag-aalala ka sa magiging reaksyon niya. Kaya naman bilang doktor din ng nanay mo, ako nang nagtapat sa kanya. At doon ay nagtapat na rin si Dr. Calvin. Dahil noon pa man, alam na ng kanyang ina ang nangyayari sa kanila ng doktor. Pero ang pagiging surrogate mother that time, hindi na ipinaalam pa ni Doc Calvin dahil wala na rin namang sense yun ngayon. Ang mahalaga ay yung ngayon. At bukas, iimbitahan ko sila dito sa bahay. O kung gusto mo, dito na rin sila para may makakasama ka habang nagtatrabaho ako. Pero mukhang hindi na muna ako gasinong magtatrabaho ngayon dahil matagal ko nang hinihintay ito. Gusto kong maging hands-on sa pag-aalaga sa'yo. Sad nga ni Calvin. Tila nabunutan ng tinik sa dibdib si Deborah nang ipagtapat yun sa kanya ni Calvin na hindi na pala niya kailangan pang alalahanin ang kanyang ina dahil si Calvin na ang nakipag-usap dito. Tutal siya naman ang nakakaalam ng tamang pag-handle ng ganong sitwasyon pagdating sa pakikipag-usap sa may kondisyon katulad ng sa kanyang ina. Makalipas lang ng ilang buwan ay mas naging masaya ang pagsasama ng dalawa. At di pa man lumalaki ang tiyan ni Deborah ay pinakasalan na siya sa simbahan ni Calvin at ngayon ay totoo nang nagsasama bilang mag-asawa na masayang naghihintay sa pagdating ng kanilang munting anghel na papangalanan nilang Catalina. Sabi nga nila, kapag hindi pa para sa'yo ang isang bagay, hindi mo pa matatanggap yon. Kapag puro at mabuti ang intensyon mo sa isang bagay, saka palang ipagkakatiwala sa iyo ng Panginoon ang isang bagay. Sa kwento ni na Calvin at Deborah, nang dahil sa pagtatyaga nila at paghihintay, sa wakas ay nakuha na rin nila
ang isang biyaya na matagal na nilang pinagdarasal, pagkat may mga bagay na hindi nakukuha sa pagmamadali. Kinakailangan din itong lapatan ng tiyaga, dasal at syempre ng pag-ibig. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nila Deborah at Doc Calvin. Maraming salamat po sa lahat mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Dan de los Santos, Alia Mirandilla, Rosita Cabagte, Ara Colaste, Cresolita Castelon, Ami Regalado, Anita Hernando, Violita, Emily Borac, Camindanao, Tita Pableo, From Postigo, JM, Leonila Perea, Daisy Blasa, Regina Federico, Elsa Enerio, Avita Buensuceso, Annie Hoson, Presbyteros Rose, Veronica Briseño, Mira's Channel, Mary Jane Aliwanag, My Vlog TV, Wilma Dargantes, Maria Alma Parcon, Epifania Deo, Elmer Galarosa, Josefina Mangahas, Angeline Serrano Latawan, Rosemary Vasquez, Agne Mawak, Maggie Alcantara, Jelly Tampos, Rama Butch, Prescavilla Havana, Epifania De Ocares, Emily Kinlog, Wilma Dargantes, Liliano Bebe, Fritzy Kagiat, Eileen, Annalie Flor, Ana Flor Psycho, Jude Love, Frailin Tugade, Epifania Deo, Emma Ruth Peniro, Lorena Edea, Natalie De Guzman, Rosita Nicolas, Julie Ladiana, Jeyo Cadtec, Beth Sardina, Shirley Alberto, Emma Ruth Peniro, Mercy Villantes, Hartley, Jocelyn Tansing, Nat Green Fox, Belen, Franca, Dolores, Leticia Kaabay, Evangeline Zamora, Geraldine, Francis Pilapil, Daisy Blasa, Mercy Villantes, Mary Rose, Linda, Marine Gramos, Merlilin, Lindy, Miriam Gertags, All About My Dogs, Marisa de los Reyes, Lina Almazan, Bella, of Zambales, Eduardo Policarpio of Toronto, Canada, Eduardo, Lini of Macau, Princess Sita Manzon, Trixien, Liliano Bebe, Hailey Balajay, Vida Dichosa, Diti Bulatete, Rosana Romero, Presbyteros Rose, Nitz Nebria, Janet Lardizabal, Elena Abagon, Annalie Flor, Nitz Nebria, Rama Butch, Evangeline Zamora, Erico Misol, Charlene, Cantina, Romano Gorospe, Tilshano Ebas, Jovi Aure, Esteban Andrade, Elvi Candontol, Alexa Ani Gomez, Ellen Fortuno, Nena Ano, Angelina Ducusin, Remedios Solmantil, Luciado Dolores, Annie Bucao, of Isabela, Eli Bitasolo, of Milan Italy, Jessica Vargas, Anisera Andrino, Evelyn, of Neva Ecija, Diana Agana, Marites Nitura of Saudi Arabia, Eva Violeta, Gerald Schiff, Lynn Lee, Veronica Briseño, Carmencita Falcon, Merlin Diaz, Helen Murillo, Natalie Navarro, Honey Villasenor of Kuwait, Annie Hoson, Merlin Barosa, Maria Luisa San Jose, Lina Cruz, Teresita Schmid, Eda Minguez, Connie Valmoria Escapades, Sara Bartonico, Melanie Juan, Precious Mago, Mila Gonzalez, Ana Victoria, Merlin Baroza, Rosemary Corpus, Rosemary Vasquez, Merlin, Lisa Nesbet Anaban, Iler Carub, Flor Cabrera, Jeyo Cadtet, Shane Santiago, Nino Regidor, Elira Ramirez, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Green Fax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe,
Adam Salmatras, Quinciano Ebas, Eli Ramirez, Elizabeth Quilas, Arem Ruhi, Julius, Edna Romero, Charlie, Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danque of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Caday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dengs, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi, Ri, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Eme Guba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Anaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteres Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana. Naitan Canada, Lisa, Eli Evangelista Anderson, Rosemary Vasquez, Charlene Cartilla, Nat Greenfax, Wilma Oliveros, Jennifer from Singapore, Ederlina Albiso, Lloyd Dagabas, Rad TV of Hong Kong, Presbyteros Rose Ostanalito, Eli Evangelista Anderson, Jalen Baro, Jose, Francis Pilapil, Nat, Carmen Kalunod, Maril Gulmatico, Connie, Evangeline Zamora, Imelda Fortes of Calamba City, Grace Carion, Anisha, Pasite Aliazar, Juliet Caday, Nanita Dagordol, Naitan Canada, Corazon Salvacion, G. De La Cruz, Fatma Mansul, Nori, Ronilio, Senen Orzame, Helen Murillo, Emerald Peniro, Marilyn San Jose, Christian Fidelino, Alice Garlet, Batang Ibunan, Lucia Baldo, Gloria Lucas of Licab Nueva Ecija, Nat, Kamindanao, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Japan, Elvi Candontol, Annie Hoson, Marie Cristal Hilario, Lloyd Danankil, Merlilin, Fe Navares, Jelly Tampos, Chubby Doll, Charlene Naton of Bog City, Cebu, Ana Victorina, Ann Mariano, Teresita Schmid, Liliano Bebe, of Rome, Italy, Marisa de los Reyes Arroyo, Eli Bitasolo, Kidim Tess, Kinciano Ebas, Maria Elena Barosa, Nora Bell, Sevan, Nathan, Lily of Macau, Carmencita Falcon, Geraldine de Jesus, Annalyn Divina Gracia, Adorias, Aradhani, Vilma Lukban, Remedios Solmantil, Ederlina Albinso, Maria, Josephine, Peña Sales,
Rosalie, Naitan, Fe, Tipturado, Maribel Kitolaf, Antipolo City, Lloyd Agabas, Busolve tayo, Marilu Abad, Epifania de Ocares, Zenaida Hamo, Marie Cristal, Tess Batatas, Jay, Lynn, Juliet, Lilia, Teresita, Rosemary, Evangeline, Ronil, Rebecca, Rosalie Datu, Eliza Fronda of Marlene Basico, Flordette, Nancy Hupia, Batang Ibunan, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Yonila Pereira of Naik Cavite, Jessica Vargas, Shuktong, Flor, Teodora Santos, Mercedita San Jose of Antipolo, Marilyn San Jose, Emily Borac, Jers Jenna Lipio, Virginia Malasan, Mary Jean Coldora, Stephanie Arroyo, Imelda, Emelita Mendoza, Nori, Marilu Gulmatico, Juliet Panlilio, Annie Hosen of Japan, Tess Batatas, LV, Lori, Jessa Acevedo, Lisa, Ellie Ramirez, Edita Palalon, Goldfinger, Elizabeth Cabanilla, Maria Teresa Mislang, Happy Cat, Wilma Dargantes, Glory Rojas, Donilia, Lloyda Nankil, Ana Flor Saiko, Marilyn Sasaki of Japan, Naija Adele Panganiban, Baby Floresca Pasita Eliazar of Ontario, Canada, Marilyn Sasaki, Ederlina Albiso, Virginia Malasan, Felicita, Nenita Gomez, Anything Goes, Josie Lanusa, Rinante Salamania, France, Techi Pacardo of France, Joel Capili, Rinante Salamania, Girly Bandia, Josie Lanusa, Angelina Barbado of Santa Maria, Bulacan, Wendy Got of Japan, Fe Ramirez and Mariano Alfonsa Atienza, Mercy Villantes, Daniel Gucor, Techi Pacardo, at shoutout na rin po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Kung gusto niyo pong ma-shoutout, sa susunod nating video ay comment lamang po ang inyong pangalan at kung diktigasan po kayo. Muli ito ang Cat Amazing Stories PH. Thanks for listening at God bless po sa ating lahat.